Isayas, Kabanata 2. Ito ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa, at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak, at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway, at sa pakikidigmay di na magsasanay. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Itinakwil mo ang lahi ni Jacob na iyong bayan, sapagkat ang lupain ay puno ng mga salamangkero mula sa silangan, at ng mga manghuhula gaya ng mga Filisteo. Nakikibagay sila sa kaugalian ng mga dayuhan. Sagana ang kanilang lupain sa ginto at pilak, at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Sa buong lupain maraming kabayo, at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Puno ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan. Mga ribultong gawa lamang kanilang niyuyukuran. Mga bagay na inanyuan at nililok lamang. Kaya ang mga tao ay hahamakin at mapapahiya. Huwag mo silang patatawarin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga hukay upang makaiwas sa puot ni Yahweh at sa kaluwalhatian ng kanyang karangalan. Pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang, kanya ring paparusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay may itinakdang araw laban sa lahat ng palalo at mayabang, laban sa lahat ng mapagmataas, laban sa lahat ng nagtataasang cedar ng Lebanon, at laban sa lahat ng malalaking punong kahoy sa Bashan, laban sa lahat ng matataas na bundok at mga burol, laban sa lahat ng matataas na tore at matitibay na pader, laban sa mga malalaking barko at magagandang sasakyang dagat. Pagdating ng araw na iyon, ang mga palalo ay papahiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin, pagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain at mawawala ang lahat ng Diyos-Diyosan. Magtatago ang mga tao sa mga yungib na bato at sa mga hukay sa lupa, upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Sa araw na iyon, itatapon nila sa mga daga at paniki ang mga ribultong yari sa ginto at pilak na ginawa nila upang kanilang sambahin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga bitak ng matatarik na burol upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga ba ang may tutulong niya sa iyo?